siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tuglihat, lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaakibat ng ating mga intensyon ay pagdasal din natin ang kalusugan ni Pope Francis upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gaway aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa Kanya. Sila'y Kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa Kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa Kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa katarungan. Ang tumatalimas sa Kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa Kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa simula'y isasama Kanya sa mga liko-likong landas. Tatakutin Kanya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin Kanya ng bigat ng Kanyang mga tuntunin at susubukin Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga utos, hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa Kanya. Pagkatapos, agad-agad Kanyang lalapitan. Ipapahayag niya sa iyo ang Kanyang mga lihim at paliligayahin Kanya. Ngunit, kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan Kanya at mabubulid ka
sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautusat mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako, puon, sa pangakong pagliligtas. Nadamo ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, hanggat magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagre-report ng mga disipulo ni Kristo tungkol sa isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan niya na hindi nila kagrupo. Obviously, ang ina-expect ng mga disipulo dito sa panguna ni Juan na nagtanong ay very good sila. Sabihin ng Panginoon ay, okay, ayos yung ginawa ninyo. Tama yung ginawa ninyo. Pinagbawalan nyo yung tao, pero nagkamali sila. In fact, pinagsabihan pa sila. Kamakailan ay nasabi ko po sa aking homilya na ayaw ng Diyos na siya'y ating kinakahon, binabox o kinukulong. Ang analogy ko pong nasabi dito ay kung tayo nga pong mga tao na napakalimitado, ayaw na nating kinukulong tayo. Ang Diyos pa kaya na hindi limitado? At yun ang parang ginagawa dito kay Jesus ng mga disipulo. Kinakahon nila siya, kinukulong nila siya, na para bang sa amin ka lang, tayo-tayo lang. Paano naman ang iba? Di po ba mayroon tayong sarcastic na tanong kung minsan, bakit? Ikaw lang ba? Kayo lang ba? Sila lang ba ang anak ng Diyos? Ito'y patungkol sa mga bagay o pribilehiyo na pwede namang
maranasan ng lahat o ng nakararami, pero sinosolo lang ng ilan. Halimbawa, daan na isinasara sa iba, pagkain na hindi pinatitikman sa iba, sasakyan na hindi pinapagamit sa iba, magandang panoorin, tanawin na hindi pinapakita sa iba, pera o ayuda na hindi pinagkakaloob sa iba. Samantalang ang mga ito'y mga biyaya lang ng Diyos, ha? Kaloob lang ang mga ito ng Diyos. Na po pwede talagang solohin ang kini ng tao kahit ayaw na ayaw ng Diyos. Pero hindi ang Diyos. Ang Diyos, hindi natin pwede at kayang angkinin kahit gustong-gusto natin. Sapagkat ang Diyos ay para sa lahat. Dahil ang lahat ay anak niya. And yes, mabuti man o masama, kumikilala man o hindi sa Kanya. Nakatutuwa na hindi lamang po tayong mga Katoliko ang nagdarasal para sa kaligtasan ng kalusugan ni Pope Francis. Kahit yung mga hindi Katoliko, kahit hindi natin kasama, kahit hindi natin kagrupo. At ang isang malaking dahilan na naniniwala ako ay yung katotohanang naramdaman talaga ng lahat ng tao ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Papa Francisco. Yung pagmamahal na hindi nanguhusga, hindi nag-iitsipwera at hindi mayabang. Kaya naman ito'y naramdaman din kahit na mga nasa laylayan ng lipunan at kahit na nung mga itinuturing ng iba na mga makasalanan. Dahil dito, ilang beses ding napulaan si Papa Francisco ng mga konserbatibo dahil sa kanyang progresibong pananaw o dahil sa kanyang inklusibong pananaw para sa kaligtasan ng lahat, material man o spiritual. In fact, may mga Katoliko pa ngang nanawagan o nagkokomento na sana'y magbitiw na siya sa pwesto. Erehe pa raw si Papa Francisco. But you see, he did not and he never backed down. Gayunpaman, hindi naman din siya nakipag-away sa mga kumukontra sa kanya. Instead, ipinaliwanag pa rin niyang mabuti ang punto niya sapagkat kahit sa kanila, gusto pa rin niyang iparamdam ang pagmamahal ng Diyos talaga. Besides, obviously, alam din naman ni Pope Francis na ang laban kontra sa kasamaan ay pahirapan talaga. Sabi nga po niya minsan, the battle against evil is long and difficult. It is therefore essential to pray constantly and be patient. At naniniwala ako na bahagi ng pagpapasensya na sinasabi dito ni Papa Francisco ay ang maging maunawain, matyaga rin tayo, kahit sa mga taong iba ang paniniwala, practices, at pananaw sa atin. Lalo pat ang mga ito'y gumagawa rin naman ng mabuti. Because again, the battle against evil is long and difficult. And so we should be willing to accept, to receive help from others, allies, yung magiging kakampi natin, at least sa paggawa ng mabuti, sa pagpromote ng katarungan, sa pagkondena sa kasamaan. And yes, kahit na sila ay iba sa atin. Besides, bahagi po ng pagiging Diyos ng ating Diyos ay ang kanyang kakayanan to use all sorts of people and even all sorts of things to accomplish His works and His plans. Halimbawa, sa banal na kasulatan, He used godly kings like David. He also used ungodly kings like King Nebuchadnezzar. He used faithful prophets like Amos and wicked prophet like Balaam. Sa katunayan, ginamit din ng Diyos bilang instrumento ang kabayo o asno ni Balaam. Dahil gano'n ang Diyos. Hindi siya limitado. Siya'y makapangyarihan. Kasama doon ang kakayahan niyang gumawa ng kabutihan kahit na sa pamamagitan ng mga bagay o tao na hindi natin naaakalaing kanyang gagamitin. Kasi ang mga ito ay sadyang iba sa atin. At dapat po nating tanggapin yon sapagkat kung hindi, ay malalagay tayo sa pagkakasala ng pagiging eksklusibo na sinosolo na lang natin ang kabutihan, pagmamahal ni Kristo. Nako, hindi po mabuti ito at mas lalong hindi rin po makabubuti sa atin ito. Napansin niyo po sana yung detalye sa Ebanghelyo na
Bukod kay Kristong nagpapalayas noon ng mga demonyo, at bukod sa mga disipulong nagpapalayas din ng mga demonyo, dahil sila binigyan ng kapangyarihan ni Kristo, meron din palang ibang nagpapalayas sa masamang espiritu sa pangalan ni Kristo. So this should give us the impression na marami noon ang sinasapian ng masamang espiritu. And I believe, mas lalo na ngayon. Hindi lang po halata kasi wala naman tayong nakikitang sinasapian na nanlilisik ang mga mata, lumalakas ng hindi pangkaraniwan, nakapagsasalita ng mga wikang kakaiba, nag-aamoy sulpura. Pero hindi lang naman po ganun ang pagsapi ng demonyo. Sumasapi rin ang demonyo sa mga pumapatay, sa mga nagpapalaglag ng bata, sa mga nagpo-promote at naa-addict sa sugal, sa mga nanloloko ng kapwa, sa mga adik sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa mga adik sa porn, sa mga nagsisinungaling, sa mga sumisira ng pamilya, sa mga nasisira sa droga. Sila rin ay sinasapian ng demonyo. Sapagkat sino mga taong sinisira ang sarili niya, pati na ang buhay ng iba, ay sinasapian ng dyablo. Dahil kahit anong uri ng pagsabi ng dyablo, tandaan po ninyo, isa lang ang end ng dyablo. Isa lang ang layunin ng dyablo, ang sirain ang tao. At sirain ang ibang tao sa pamamagitan din ng sinisira niyang tao. Kaya nasabi kong mas maraming hamak ang sinasapian ngayon ng demonyo, making the fight against the evil one even more difficult. Kaya sa halip na mag-away-away, bakit hindi na lang po tayo magtulong-tulungan? Sa kabila ng tayo iba-iba ng paniniwala, samahan, partidong kinabibilangan, pananaw sa buhay, sapagkat hindi naman po natin kakayanin isolve ang mga problema ng tayo lang eh. And besides, kailangan natin ng tulong ng Diyos. At kung nasa saan nandoon ang pagmamahalan, sabi nga lang isang awitin, na na-express natin sa pagkakaisa natin, sa pag-unawaan natin, sa pag-adjust natin sa isa't isa, nandoon ng Diyos. Mas mararamdaman ng Diyos. Kaya mas lumalakas ang puwersa natin kontra kasalanan kapag kapiling kasama katulong natin ang Diyos. Ito po sana ang biyayang hilingin natin para sa ating bayan. Na ngayon ay naharap na naman sa pagkakanya-kanya dahil lapit na naman ang halalan. Magkasundo nawa tayo pare-pareho, magkakaiba man tayo, hinggil sa pinakatunay nating kalaban, kasalanan na very much express sa korupsyon sa pamahalaan, kahirapan sa lipunan, siraan ng mga namumuno sa ating bayan. Magkasundo-sundo nawa sana tayo, at least sa pagnanais na labanan ang kasamaan na unti-unting sumisira sa ating bayan. Gayun din, kung may di pagkakaunawaan sa ating mga sariling tahanan, maiwasan nawa ang pagkakanya-kanya. Magkaisa nawa at least sa pag-solve ng problema ng pamilya. Sapagkat tandaan natin na kung ang Diyos ay mas nakakapiling natin kapag tayo'y nagmamahal, nagkakaisa, mas lumalakas naman po ang pwersa ng dyablo kapag tayo ay nag-aaway-away at nagkakanya-kanya. Kabaligtaran lamang naman lagi ng Diyos ang demonyo eh. Kung ang Diyos ay para sa pagmamahal, ang demonyo ay para sa pag-aaway-away. Huwag po nating palakasin ang puwersa ng demonyo sa buhay natin sapagkat wala itong ibang layunin kundi ang sirain. Hindi lang ang ilan sa atin, kundi lahat tayo at ang lahat ng meron tayo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod.
Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ginang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming bayan, maging ang aming mga sarili-sariling pamilya. Makita nawa ng bawat isa ang mga panlilang na ginagawa sa amin ng demonyo, na kami pinag-aaway-away, pinagkakanya-kanya. Sana'y pare-pareho po naming makita na isa lang naman talaga ang problema, ang demonyo, na siyang ugat ng kahirapan, siyang ugat ng mga panluloko na mga naglilingkod sa amin, siyang ugat ng aming mga ginagawang kasalanan. Sana po'y huwag kaming maggrupo-grupo para sa tao, para sa bagay, kundi para sa iyo lamang, para sa katotohanan mo lamang, upang kahit ano pa ang aming mga pinaniniwalaan, magkasundo kami para sa kabutihan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung mawawala ang pagkakanya-kanya. Kung hindi palulutangin ang pagkakaiba-iba, kung ang mas pupuntiryahin ay ang totoong problema. Ano ba ang nagpapahirap sa lahat sa atin talaga? Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ito tungkol sa atin, ito'y tungkol sa Diyos. At ang problema ay tungkol sa demonyo. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. I-solve natin sa paraan ng Diyos, sa paraan ng pagkakaisa, hindi ng pagkakanya-kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyo.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayo'y aming paglingkuran, inihiling naming naway mapakinabangan na aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may naranahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon
saan mananana pag-ibig ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan manananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaragam sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong po na binibigay ninyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.